Ang ulan ay hindi lamang bumabagsak, inaatake neto ang lungsod. Nilulusaw ang mga neon sign ng downtown sa malalabong guhit ng pula, asul at dilaw na trapiko. Mahigpit na kinuyom ni Hailey ang kanyang kwelyo. Ang malamig na dampi ay tumatagos sa kanyang manipis na Amerikana. Mabilis siyang naglakad. Ang kanyang mga bota ay lumilika na matatalim at umuugong na mga lagitik sa basang simento. Isang pakiramdam ng deja vu. Matindi at nakakakiliti ang gumagapang sa kanyang gulugod. Ipinilig niya ito. Pagod lang, sabi niya sa sarili. Pagod lang mula sa isa na namang mahabang shift. Pagkatapos, isang anino ang humihiwalay mula sa pinto ng isang saradong bodega. Hailey, hintay! Ang boses ay magaspang, apurahan, humahawi sa ingay ng ulan. Napalingon si Hailey, basang-basa ang lalaki. Nakatikit ang maitim na buhok sa kanyang noo dahil sa ulan at ang kanyang mga mata malalaki sa matinding frustration. Hindi niya ito kilala. Kahit anino ng pagkakilala ay wala. Sino siya? Bakit niya alam ang pangalan ko? Ang kanyang puso ay humampas sa kanyang mga tadyang na parang isang ibong nakulong. Hailey, pakiusap, kailangan ko lang ng 1 minuto. Nagsimula itong lumapit sa kanya. Bumilis ang kanyang hakbang. Takot, matalim at kasing lamig ng yelo ang pumilay sa kanya sa loob ng isang split second bago pumasok ang adrenaline. Takbo! Nagsimula siyang tumakbo ng mabilis. Ang basang simento ay hindi nagbigay ng magandang kapit. Ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mga yabag nito, mabibigat at mabilis. Thump, 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 thump. Lumiko siya sa isang kanto. Muntik nang mabangga ang isang mag-asawang nagsisiksikan sa ilalim ng payo. 50 talampakan ang layo ng pasukan sa subway. Isang ilaw ang kumikinang na berde ang nakabukas. Mabilis siyang bumaba. Sa konkretong magdan, nag-aapoy ang kanyang baga. Ang amoy ng lumang hangin, kuryente at basang katawan ang pumuno sa kanyang mga pandama. Isang tren ang paparating sa istasyon. Ang mga gulong netong metal ay maingay laban sa riles. Ngayon o hindi na. Ang tanong niya na mabilis sa sarili sa gagawing desisyon. Lumusot siya sa gitna ng maraming tao sa platform at tumalon sa loob ng tren. Sa sandaling magsimula itong magsara ng mga goma ng pinto ay muntikan ng maipit ang kanyang jacket. Sumandal siya sa malamig na dingding ng bagon. Habol ang hininga. Pinapanood ang platform na lumiliit sa makitid na bintana, papalayo. Nandoon siya, nasilip niya. Sa pamamagitan ng salamin na puno ng ulan, nakita niya itong nakatayo sa dulo ng platform. Ang tubig ay nag-iipon sa paligid ng kanyang mga paa. Ang kanyang muka ay isang maskara ng matinding paghihirap at pagkasipayo habang pinanonood siyang nakatakas. Sa maikling sandali, gumalaw ang mga labi ng estrangherong lalaki. Ang mga salita ay nawala. Ang ingay ng tren ay nawala. Ngunit malinaw niya itong nabasa sa mukha nito. Maaabutan din kita. Kinabukasan, iba ang pakiramdam ng lungsod. Mas maliit, mas mapanganib. Umupo si Hailey sa isang coffee shop. Sinusubukan mag-focus sa kanyang laptop. Ngunit, tuwing tutunog ang kampana sa itaas ng pinto, nagugulat siya na may kasamang kaba. Pinili niya ang isang sulok na boot na ang likod ay nakadikit sa dingding. Malinaw na nakikita ang labasan. Sinubukan niyang bigyan ng rason ang nangyari kagabi. Isang kaso ba ng maling pagkakakilanlan? O isang random na engkwentro? Hindi kilala ng taong yun ang pangalan niya. Ang matinding pagkasipayo o frustration sa mga mata nito ay hindi basta random lang. Nagsimula siyang umuwi sa pamamagitan ng mga liku-likong ruta. Umiwas sa traffic ng mga pedestrian, nagdo-double back.
Ginagamit ang mga bintana ng tindahan bilang mga salamin upang tingnan ang likuran niya. Mas naging alerto siya. Ang silver na auto na nakita niyang nakaparada sa susunod na block ay marahil isang pangkaraniwan lamang. Ngunit ginawa itong banta ng kanyang isipan. Sa bahay, nagalungkat siya ng aparador upang makahanap ng ibang jacket. Nakasiksik ng malalim sa isang bihira ng gamiting bulsa ang kanyang mga daliri nang di sinasadya ay humamplos ito sa lumang papel. Kinuha niya ito. Ito ay isang sulat kamay. Nakatiklop ng 2 beses at ang papel ay bagyang naninilaw na sa mga gilid. Magkita tayo sa pier mamaya. Huwag kang malilate. G. Ang kanyang dugo ay agad lumamig. Ang sulat na ito ay luma na. Sino si G? Hindi ito bago. Marahil mga linggo, marahil mga buwan na ang nakalipas. Wala siyang anumang alaala ng pagsusulat nito o pagtanggap nito o pagpayag na makipagkita sa sinuman sa isang pier. Pakiramdam nito isang mensaheng mula sa isang multo ng sarili niya na hindi niya nakikilala. Ang mga puwang sa kanyang memorya ay nagiging mas mahirap ng baliwalain. Maliit na kalabuan sa nakalipas na 6 na buwan. Mga sandali na lagi niyang inakalang walang kwenta at nakalimutan lang. Ngayon ay tila mga blankong espasyo na profesional na binura ng isang tao mula sa kanyang kwento ng buhay. Muli niyang binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang social media ay tila kakaibang tahimik sa nakalipas na 6 na buwan. Maliban sa isang litrato na nakatag siya sa isang nagngangalang Gray, ilang post lang, walang check-ins. Tila ang kanyang digital na sarili ay nagtago na bago pa man nagtago ang kanyang physical na sarili. Kailangan niya ng mga sagot. Ngunit mas ligtas ang pakiramdam niya sa library kaysa sa bahay. Isang pampublikong lugar, tahimik sa ilalim ng matinding fluorescent na ilaw ng palapag ng library. Nakayuko siya sa mga estante, naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga kaso ng lokal na paniniktik o stalking ng isang anino ang tumabon sa kanyang balikan. Ang amoy ng ulan at pagkasindak ay tumama sa kanya bago pa man siya lumingon. Siya ito, ang lalaki mula sa subway. Si G? Sambit niya sa sarili. Miss, bulong nito, nanginginig ang boses. Huwag kang tatakbo. Binabantayan nila ang mga pinto. Kailangan nating mag-usap. Kahit isang segundo lang, maayos natin to. Nila? Delusional siya o mapanganib? Sinong nila? Aniya ni Hailey sa sarili. Limungin siya sa paligid. Tahimik ang sahig, may isang librarian na natutulog sa pangunahing mesang 50 talampakan ng layo. Lumayo ka sa akin, bulong ni Hailey. Ang boses ay mababa at matalim. Hindi pwede, kailangan mong maalala ang aksidente. Inabot siya ng takot na nag-ipon sa purong adrenaline na fight mode. Kinuha niya ang isang tambak na may bibigat, may balat na mga encyclopedia at tinulak ang mga ito mula sa estante gamit ang buo niyang lakas. Kablag. Pumutok sa hangin ng mga alikabok at papel. Napaatras ang lalaki. Dadapa. Hindi na lumingon si Hailey. Mabilis siyang tumakbo sa pasilyo palabas sa emergency exit na kumalabog ng malakas nang itulak niya itong buksan. Lumabas sa malamig na hangin ng hapon. Kumbinsido siya. Ang lalaking ito ay hindi lamang isang stalker. Hindi siya matino. Itinapon ni Hailey ang kanyang telepono sa isang pampublikong basurahan. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na masubaybayan. Naalala niya ang isang dating kasama sa kwarto, si Sarah. Siya ay lumipat at iniwan ang susi ng kanyang lumang apartment sa ilalim ng maluwag na brick sa likod ng pinto. Ito ay isang panganib, ngunit ang kanyang apartment ay isang bitag kaya hindi na muna siya uuwi doon.
Amoy alikabok at lemon polish ang safe house ng kaibigan niya. Wala itong laman maliban sa isang lumang kutsyon sa sahig. Bumagsak siya doon. Sinusubukang ayusin ang kaguluhan sa kanyang ulo. Ang pagtulog ay hindi nagdala ng kapayapaan. Ang mga bangungot ay dumarating na kumikislap. Parang mga metal na pinupunit sa ingay. Isang lalaking sumisigaw sa kanyang pangalan na puno ng takot. Ang tunog ng sigaw ng isang babae na pumutol sa kanyang sariling lalamunan. Nagising siya na hinihingal, nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang totoo. Umupo ito sa kama at tuluyan ng umiyak sa takot. Samantala, sa isang lugar sa kabilang bayan, nakaupo si Grace sa harap ng kanyang laptop. Nakaukit sa kanyang muka ang dalamhati. Na-access niya ang kanyang lumang cloud backup gamit ang isang password na ginamit nila ni Hailey upang mag-share. Ang sunod-sunod na larawan nilang magkasama ay sumilay sa kanyang screen. Nagtatawanan sa park, nakabalot sa kumot, naghahalikan sa isang party ng bagong taon, etc. Inabot niya at hinawakan ang screen. Ang mga imahe ay patunay. Kailangan lang niyang maipakita ang mga ito. Ang kanyang determinasyon ay naging bakal. Hindi siya susuko. Siya din naman ay nagkaroon ng panandaliang pagkalimot dahil sa aksidente. Pero nanumbalik din agad. Isang indikasyon yun na may pag-asa pa. Nababato at paranoid sa walang laman na apartment. Nagsimulang similip si Hailey. Sa ilalim ng kutsyon, nakita niya ang isang maliit at maalikabok na kahon ng sapatos. Sa loob ng isang ticket stub mula sa isang konsyerto, isang tuyong rosas at isang murang kitchen na may initial na G. Ito ay katangahan, ngunit kinuha niya ang kitchen. May naalala siya noon na dating kasintahan na ang pangalan ay Gray. Siya kaya ito? O nagkataon lang ang initial? Tumagilid ang mundo, natunaw ang silid. Nasa ibang lugar na siya, nakatayo sa dimly light hallway. Sigaw ng lalaking estranghero na namumula ang muka sa galit. Hindi ka pwedeng lumayo, Hailey. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Nakita niya ang kanyang sarili na sumisigaw pabalik. Tingnan mo itsura ko. Hindi ko na kaya. Ayoko nang mamuhay ng wala at kulang. Pagkatapos, tulad ng bigla ang pagsisimula nito, bumalik ang paningin sa maalikabok na apartment. Nabitawan ni Hailey ang kitchen. Huminga ng malalim. Ang alaala ay walang konteksto. Ngunit mayroon itong damdaming galit, kalungkutan, kaguluhan. Ang takot na naramdaman niya ay napalitan ng matigas at malamig na galit. Hindi lang siya isang stalker. Siya ang lalaking mula sa kanyang pirapirasong bangungot na argumento. Pakiramdam ni Hailey ay siya ay naabuso, ang sabi niya. Isang tao na sinusubukan niyang takasan. Hindi na tatakbo si Hailey. Lalaban siya. Kailangan niya ng mga sagot at pipilitin niya itong malaman.